Saan man po kayong panig ng mundo, saan man kayong panig ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, datnanawa kayo ng broadcast na ito, ng live na ito na masigla, masaya, walang sakit at karamdaman, may pagsubok man ay mapagtatagumpayan pa rin. Bakit? Sapagkat kasama natin palagi ang nagtagumpay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Tayo po muna ay gagawa ng ating monitor para nakikita natin yung mga nandyan sa atin mga bisita. Tayo po ngayon ay tutunghay ng pagbasa para naman sa araw na ito. June 27, 2025. Sapagkat sabi natin ay pag tayo po ay dumating na ng 150,000 followers ay magbabalik na tayo sa gospel reading. Ayan. Gospel of the day. Kaya ito sinisimula na po natin sapagkat 2,000 na lang ay 150 na tayo. So ano po ba ang pagbasa sa araw na ito ng Biyernes? Hahawin natin ang pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang Kabanata 15, mga talata 3 hanggang 7. At ito nga po yung isinasaad. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo at mga Eskriba ang talinghagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na ay masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Kaya maaaring humantong sa mga ganitong mga patalinghaga at pangungusap ang ating Panginoon sapagkat alam ng marami na si Jesus ay isang rabay. Siya'y nagtuturo, siya'y gumagawa ng himala at mga kababalaghan, at hindi lang yon ang madalas niyang mga nakakasalamuha ay mga ordinaryong tao o kaya ay mga makasalanang tao. Nagbabalik live tayo, gospel reading na, sapagkat tayo ay malapit na sa 150,000 followers. Nagpalago muna tayo ng ating mga followers, mga kaibigan, sa pamamagitan ng ating mga video. Ang mga video upload ngayon, Reels man or long form video ay wala pong kita, wala pong income yan. 0,0,0,0,0. Pero nag-upload pa din tayo ng video, pang padami ng followers, pang engagement. At ngayon, nagbabalik live tayo sapagkat ang live kahit paano ay may tsansa na mayroon pong earnings. Kaya lang, pagkatapos ng isang buwan, automatic na ang ating mga live video ay nadidelete. Tinatanggal na ni Meta. Kaya wala tayong choice kundi mag-upload ng mga photo, mga image post, text post. Kasi yan lang ang may kita, yan lang ang may bonus ngayon. Hello po, good morning Brother Marcelo Peralta Capitle. Sa Sabado ko po kayo gagawa ng shoutout sa Ambel. Medyo maganda-ganda ang background. Kasi pag dito ko ginawa sa bahay ang shoutout sa inyo, ang flex, ito yung background na makikita. Yung likod. Hindi maganda. So, mapapansin natin na kaya dumating ang mga pangungusap na ito ni Jesus sa mga patalinghagang ito sapagkat si Jesus noong mga panahon na yon, ang kanya palaging nakakasalamuha ay mga makasalanan. Mga mangangalunya, mga mapakiapid, mga mamamatay tao, mga gumagawa ng masama, siguro mga holdupper, kidnapper, snatcher. Sinisita siya, pinupuna siya ng mga Pariseo, Eskriba, na bakit ang inyong guro? Sinasabihan yung mga alagad, bakit ang inyong guro?
nakikisalamuha sa mga makasalanan, sa mga mamamatay tao, sa mga rebelde. Ang inyong guro, matakaw, maglalasing. Ayan, di ba? Kinikriticize nila ang Panginoon eh. Tama naman yung kanilang pagkikriticize kasi may hugot naman talaga sila. Saan ba nanggagaling yung kanilang hugot laban kay Jesus? Nanggagaling yan sa batas ni Moises na ang anumang bagay na banal na itinuturing ay hindi dapat isinasama sa mga maruruming bagay. Noong mga panahon na yon, ang rabay, ang tagapagturo ng kasulatan ay itinuturing na banal, matuwid. Kaya hindi siya dapat nakikisalamuha sa mga makasalanan sapagkat ituturing din siyang patay. Saan? Sa harapan ng Panginoon, tuturing siyang marumi. Ituturing siyang outcast. Ituturing siyang nahawahan ng kanilang karumihan. Kaya ang rabay sa kanila, umaagwat talaga. Kaya nga mga rabay ng mga panahon, self-righteous eh. Yung pagiging self-righteous ng mga rabay noon, ng mga Sadducees, mga teachers of the law, o eskribang tinatawag, mga Pharisees, lumalayo talaga sa mga marurumi, sa mga makasalanan kasi dinideclared nila, pinoproklama nila na sila'y matuwid, sila'y self-righteous. Pero ba kayong alam ngayon sa ating kapanahonan na ganyan? Marami. Ayan. Good morning po, Sister Amig. Blessed morning din po sa iyo. So yung ugali ng mga Pharisees, scribes, teachers of the law, hanggang ngayon, ina-adapt yan ng mga tao, marami ngayon, na nagkukunwari, nagpapanggap na sila self-righteous. Pero pag nag-iisa na rin lang naman sila, kapag sila nasa kanilang mga sarili, gumagawa din naman ng kabalintunaan, kabaluktutan ng kalokohan. Diba? Self-righteous. So, may hugot sila. Bakit nila pinipintasan, pinupunay, inuhusgahan, hinahatulan ng Panginoon? Kaya lang, sinasabi ng ating Panginoon na naparito ang anak ng tao hindi para sa mga banal. Naparito ang anak ng tao para sa mga makasalanan upang sila iligtas. At dito nga sa ating pagbasa, sinasabi ng ating pagbasa na ang pastol, ang mabuting pastol na nag-aalaga ng 100 tupa, kapag natuklasan niya na may isang tupang nawawala, ang ginagawa ng pastol, hinahanap yung isang nawawala. Hindi niya hahayaang tuluyang mawala. Hindi niya hahayaang tuluyang malayo. Hindi niya hahayaang hindi ito maibalik sa kanyang kawan. Hindi siya pabayang pastol. Sa ating kapanahunan ngayon, maraming pabayang pastol. Hinahayaan ang mga tupa na maglagalag, magwala, mawala, mapariwara. Dapat iniingatan nga yun kasi alam naman natin na ang puso ng mabuting pastol, walang iba kundi ang ating Panginoon, hindi niya hahayaang may mawalay, may mawala, may mapahamak. Kaya nga ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus sapagkat ayaw niya na ang kanyang taong nilikha ay tuluyang mapariwara, mapahamak, masadlak sa kaparusahang walang hanggan. Hello po, Sister Leonila, si Bayan, good morning po sa iyo. Maraming salamat po sa iyong pagdating. Kaya ang mabuting pastol, hindi niya hahayaan na yung isa ay mawalang tuluyan. Kaya ano ang kanyang gagawin sa ating pong pagbasa? Iiwan yung 99. Hindi niya naman pababayaan yung 99. Yung 99 na yon ay nasa magandang kalagayan. Hindi sila mapapahamak, hindi sila mapapariwara, hindi sila magugutom sapagkat bago niya iwan ang mga yan, sisiguraduhin niyang nasa ligtas na lugar upang hindi siya mag-alala sa paghahanap niya sa isang tupang nawawala. Ganon po yung ugali, katangian ng mabuting pastol. Simulan na po natin yung pagsasadiwa dito po sa ating pagbasa. Dito po sa Aklat ng Simbahay. Iiwan ng 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan. Sabi po ng author dito, ani San Basilyong Dakila, habang iniiwan ang mga hindi lumihis, hinahanap ka ng mabuting pastol. Ano ang sabi ng sumulat sa atin? Sabi daw ng si San Basilyong Dakila, habang iniiwan ang mga hindi lumihis, hinahanap ka ng mabuting pastol. Ang tinutukoy niyang hindi lumihis dyan
ay yung 99 na hindi nagwawala, hindi nawawala, hindi nagre-rebelde, hindi lumalayas. Ito yung 99. Ang gagawin ng pastol, hahanapin yung isa na nagwala, nagrebelde, nawawala. O, di natin alam kung ano ang dahilan. Kasi nga yung isang yan, matigas ang ulo niya ni, ayaw sumunod, ayaw magpasakop, ayaw gumaya doon sa 99 na mababait, matitino, hindi lumilihis. O, di ba? Minsan kasi pag may mga tao kasi, hayaan mo yan, matigas ang ulo niya, pabayaan mo na yan. Ayaw sumunod, ayaw magpasakop, hayaan mo sila. Di ba? Yan ang ugali ng iba. Pero ang mabuting pastol, hindi ganun. Hindi ganun yung kanyang mentalidad. Hahanapin niya pa din. Ibabalik sa kawan. So, may nagsabing madaling maliitin ang isang tupang hinahanap hanggat hindi ikaw ang isang tupang iyon. O, totoo naman eh. Minsan winawalang halaga, winawalang kwenta natin yung isang tupa na hinahanap. Minamaliit natin. Hanggat hindi mo raw nararanasan na ikaw yung iisang tupa na yon na pinaghahanap ng pastol. Oo nga naman. Biruin nyo naman kung ano ang kalagayan ng isang nawawala. Ako, naranasan ko na rin mawala. Naglayas. Diba? Hindi po maganda ang pakiramdam ng isang taong lumayas, ng isang taong nawawala. Puro takot, nervyos at pag-aalala. Hindi natin pwedeng sukatin ang kalagayan ng isang taong napalayo, napariwara, humiwalay. Hindi natin kayang arukin ang kanilang damdamin, ang kanilang nararamdaman, kung ano ba ang kanilang pakiramdam. Kaya hindi natin pwedeng maliitin, hindi natin pwedeng husgahan, hindi natin pwedeng hatulan, hindi natin pwedeng pag-isipan yung mga taong ito. Hanggat hindi tayo ang nasa ganoong sitwasyon, hanggat hindi tayo yung ganoong nasa kalagayan, maliban lamang daw na tayo ang sumuot ng kanilang sapatos. Yun ang ibig sabihin dun eh. Hanggat hindi ikaw yung nasa kanyang sandalyas, nasa kanyang tsinelas, nasa kanyang sapatos, hindi mo masasabi kung ano ang sitwasyon ng kanyang kalagayan. Kaya hindi dapat maliitin yung mga taong nawawala, napahiwalay, napariwara. Hanggat hindi mo na eksaktong nararanasan na ikaw yung hinahanap, yung ikaw yung nawawala. Kaya tama yung sabi rito, may nagsabing madaling maliitin ang isang tupang hinahanap hanggat hindi ikaw ang isang tupang iyon. Higit pa riyan ang tanong marahil ay kung hinahanap ba tayo ng Diyos? Kung di, kung tayo ba ay nagpapahanap sa Kanya. Ang tanong ngayon ay, hinahanap ba tayo ng Diyos? Opo. Walang pasubali. Hinahanap tayo ng Diyos kasi ayaw niya tayong mapariwara. Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya lang, ang tanong ay, nagpapahanap ka ba sa Diyos? Kasi may mga taong nakikipaglaro di ba? Di ba, meron pong larong tago-taguan. Yung nagtatago, kaya nagtatago yun, ayaw magpahanap. Minsan tayo din sa Diyos, ganun. Nagtatago tayo ng nagtatago. Bakit? Ayaw nating magpahanap Ayaw nating magpaligtas. Ayaw nating magpayakap. Ayaw nating magpakandong. Ayaw nating tayo ay iligtas ng ating Panginoon. Kaya nga ang tanong doon ay, nagpapahanap ba tayo sa Diyos? Siguro ito na yung panahon para tayo ay magpahanap sa Diyos. Hindi ibig sabihin, hindi alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Alam niya ang lahat ng bagay. Wala tayong mapagtataguan. Kaya lang, hindi kanya papersahin Hindi ka naman niya babaluktutin ang braso para sumunod. Hindi ka naman niya kikwelyuhan na sabihin, bumalik ka, sumunod ka. Hindi. Nasa atin pa rin yung kalayaan kung gusto nating sumama pagkatapos tayo ay kanyang matagpuan. Nasa atin yung desisyon. Sapagkat binigyan niya tayo ng laya. Hello, John Lloyd. Good morning sa'yo. Nasa iyo pa rin yung pagpapasya. Kaya ngayon title natin dyan sa atin pong live, hinahayaan tayo ng ating Panginoon kung magpapasya tayo. Kaya nasa atin yung pagpapasya. Good morning, Brother John Lloyd. Salamat sa iyo. Matagal-tagal tayong hindi nagkita. Matagal-tagal din hindi kita nababasa sa comment. Ngayon lang nag-live. Ayan. Okay. Oo, batid niya ang lahat ng bagay, wala tayong mapagtataguan sa Kanya. Totoo yun. Ngunit, hindi namimilit ang Diyos. Kung nais natin, matagpuan niya tayo. Oo, di ba? Wala tayong mapagtataguan Kasi kung gusto niyang makita ka at matagpuan,
wala tayong malulusot doon, wala tayong mapagtataguan. Makikita at makikita kanya. Mapupuntahan at mapupuntahan kanya saan ka man. Sabi nga ni David kahit sa ilalim daw ng lupa kahit sa ilalim ng dagat wala siyang mapuntahan na hindi alam ng ating Panginoon Lahat alam Sa kalawakan, kahit magpunta ka sa kalawakan, alam ng Panginoon Walang mapagtataguan sa Panginoon. Ngunit hindi namimilit ng Diyos kung nais natin na matagpuan niya tayo. Kung ayaw natin, igagalang niya ang pasya natin, ngunit dapat na akuin natin ang kahihinatnan ng ating pasya. Ngayon, kung tayo natagpuan, hindi niya tayo pipilitin. Kaya lang, yung resulta ng ating pagpapasya, yung magiging mangyayaring hindi maganda, huwag nating isisisi sa Panginoon kung bakit natin sinapit, kung bakit nangyari yung bagay na yan sa ating buhay. Wala nang kinalaman ang Panginoon kung ano man yung kinahinatnan, naging resulta ng hindi natin pagsama pagkatapos tayo'y matagpuan, pagkatapos tayo iligtas ng ating Panginoon. Sarili na natin ang dapat nating sisihin, sarili na natin ang dapat tingnan, hindi ang Diyos, hindi ang ibang tao, kundi itong ating sarili. Kasi nagpasya tayo na hindi tayo magpakita o magpahanap sa ating Panginoon. Samantalang ang puso ng ating Panginoon, makita tayo, mahanap tayo, maibalik tayo sa kanyang kawan, sa kanyang kaharian, sa kanyang pagkupkop, sa kanyang pag-aalaga, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang kandungan. Kaya kung ano man yung kinahinatnan ng ating pagpasya, na hindi pagsama, hindi pagpapaligtas sa Kanya, tayo yung dapat na sisihin. Hindi ang Diyos, hindi ang ating Panginoon. Nagkatawang tao ang ating Panginoon sapagkat ibig niya na marinig tayo, ibig niya na tayo mayakap. Hindi ito nakukontento sa maraming tagasunod sa 99, kundi hinahanap at inaanyayahan ang nawawalang isa. Tingnan nyo hindi siya mapalagay na andyan yung 99. Mas marami nga yung 99 kaysa sa isa Bakit pa niya pag-aabalahan yung isa andito naman yung 99? Maaaring makapagdulot pa nga ng kasiyahan sa kanya yung 99 kaysa doon sa isa Yung isa, stress lang di ba? Kaya lang, hindi po siya kontento dun sa 99 kasi may alam siyang may nawawala. Hindi siya mapalagay, hindi siya makatulog siguro. Di ba? Hindi siya makapagpahinga ng hindi naiisip yung isang nawawala, di ba? Kaysa may stress siya na may stress, andito naman yung 99, panatag naman siya, hanapin na lang niya para mawala yung kanyang stress. At least nag-effort siya na mahanap, makita. Sa kanyang paghahanap, natagpuan naman talaga niya, di ba? So, hindi siya mapapalagay hanggat hindi na ibabalik yung isang nawawala. Yan daw ang tunay na umiibig. Hindi niya hahayaan na tuluyang mawala yung iisang nawawala. Yun yung tunay na pag-ibig ng pastol. At walang ibang tinutukoy dyan ay ang ating Panginoong Yesus. Hindi siya tumigil hanggat ang sangkatauhan ay hindi siya masumpungan, hindi siya makilala, hanggat yung mga nawawalay hindi makapanumbalik sa Kanya. Alalahanin natin ang pagdarasal sa mahal na puso ni Jesus ay bahagi lang ng ating pagsamba sa Kanya dahil ang wagas na bunga at patunay ng panalangin ay ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Lalo na sa mga naligaw ng landas. Kaya isama rin natin palagi sa panalangin yung mga nawawala ng landas, yung mga nawawala sa Panginoon, yung mga umalis, yung mga nawala, yung mga nagwala, nagtantrum, nagrebelde, tumalikod ng tuluyan sa ating Panginoon. Yan yung ating ipapanalangin sa puso, sa mahal na puso ng ating Panginoong Yesus. At bago po ako magtapos, gusto ko po munang magbigay ng sharing. Medyo mahaba-haba yung live natin ngayon. Dapat nga mga 10 minutes lang ito. Ayan. Na ako po ay na-assign ng Baguio, mga taong 2000, yata yun. Magkasama pa yung La Union, yung San Fernando La Union sa Baguio City. Araw ng Lunes, pagkatapos ng pag-aaral, hanggang umaga yun, hanggang alas 12 lang naman,
Kainan, patapos kwentuhan, sharing. Mga bandang 2:00, kailangan ko nang bumaba ng La Union kasi may hayo ako sa San Fernando, La Union. Nagpaalam ako dun sa mga office staff natin, dun sa secretary, at saka bookkeeper, at yung ibang naroroon. Sabi ko sa kanila, mga kapatid, ako muna ay bababa ng San Fernando kasi may hayo ako mamayang gabi. Meron pong isang sister doon na nagdala ng kanyang ikapo, ng kanyang handog. Sabi niya, Brad, lalabas ka na pala. Sabi niya, sabay na tayo. Ibibigay ko lang itong aking ikapo. Sabi ko, sige po, hintayin kita. Pagkatapos, nung kami lumabas sa opisina, sabi niya, Brad, mamaya pa naman hayo mo eh. Gusto mo magwagwag muna tayo. Sabi ko, sige po. Alam niyo ba kung ano yung wagwag? Yung wagwag po sa Baguio, dito po sa Maynila, dito sa Luzon, Central Luzon, ang ibig sabihin ng wagwag sa Baguio ay ukay-ukay. Ibig sabihin niya, Brad, maaga pa naman, mag-ukay-ukay muna tayo. Ayan, magwagwag daw kami. Yun ho ang tawag sa Baguio. Ewan ko kung bakit wagwag. Siguro pag kinuha mo yung damit, winawagwag mo yan. Pag kinuha mo sa hangin, wawagwag mo bago suotin. Siguro. O kaya pag kumuha ka ng bag, wawagwag mo na bago mo sukatin, bago mo isuot. Kukuha ka ng jacket, wawagwag mo muna bago mo sukatin. Siguro ganon. Kukuha ka ng pants, wawagwag muna. Kaya wagwag siguro ang tawag doon. Hindi ko alam kung yun talaga ang kahulugan ng wagwag. So, umakyat kami sa isang building, 3rd floor, nakarating kami. Kasi karamihan po ng mga building sa Baguio, hindi mga opisina eh, karamihan na ng building doon, mga ukay-ukayan eh, di ba? Mga wagwagan. Maganda naman at masarap naman magwagwag sa Baguio. Malilinis naman yung kanila mga second-hand clothings doon. Alam nyo, ang tagal naming nagwagwag. Inabot yata kami ng halos 2 oras. Sabi ko sa kanya, sister, hapon na. Baka mahuli ako sa hayo ko, hatid mo na ako sa terminal. Bago pa ako nun eh. Hindi ko pa kabisado ang terminal nun eh. Sabi ko, hatid nyo na po ako kasi baka gabi na ako, hindi ako umabot sa hayo. So, naglakad kami. Sa Baguio po, masarap maglakad eh. Pero, bago kami maglakad, pagbaba namin, doon sa pinaka-ground floor, galing kami sa 3rd floor, naalala ko, may sukli pa pala ako. Sabi ko doon sa sister, sabi ko, may sukli pa pala akong 10 piso. Balikan ko ba o hindi na? Kung sabihin niyang wag na, okay lang naman. Kung sabihin niyang balikan, mas okay. Alam niyo, ang sabi niya, balikan natin, 10 piso din yun, sayang din yun, pamasahe din yun. Akyat uli kami sa 3rd floor. Pagdating namin sa 3rd floor, dumiretso siya doon sa mga nakahanger, sa mga nakasabit-sabit. Ako naman dumiretso doon sa kahera. Sabi ko, ate, may sukli pa ako, hindi ko nakuha. Pagkakuha ko ng sukli, nainggan niyo uli ako na mag-ukay, magtingin-tingin sa mga nakasabit. 20 minutos din kami kakatingin. Sabi ko, sister, inawat ko na eh. Sister, tama na, halika na. Hatid mo na ako, baka gabihin ako. So, hinatid ako, naglakad kami, papunta sa terminal ng bus. Malapit na kami, kitang-kita ko, doon sa terminal ng bus, nakaarangkada na yung bus. Ang nakita ko na lang yung puwet ng bus. Sabi ko doon sa sister, sayang, sabi ko. Hindi ako umabot. Sabi naman ng sister, aabutan pa natin yan. Liliko pa yan eh. Salubungin natin. Sabi ko, wag na po. Hayaan nyo na po. Total, nandyan naman na yung bus nakapalit eh. Alam naman natin na yung bus, magkakarga muna ng pasahero yun. Hindi aalis yun hanggat hindi halos mapuno. Sabi ko doon sa sister, iwan nyo na po ako. Ako na pong bahalang maghintay dito. So, iniwan ako. Sa maikling kwento, habang nasa biyahe kami, mula Burgos, sa bayan ng Burgos, pababa ng Nagilian, traffic po yan. Napaka-traffic. Sobrang traffic. Usad pagong, pababa. Sabi ko sa isip ko, hindi na ako aabot sa aking prayer meeting. Gagabihin ako. Kasi nga, usad pagong. Nung makarating kami sa dahilan ng traffic, kaya pala nag-traffic, ng ganong ka-traffic, mayroon pong isang bus na nakabanggaan ng isang truck na yung truck punong-puno ng malalaking bato. Nang sila'y magkabanggaan, face to face. Tapos nagkalat yung bato sa daan. Kaya halos walang makadaan ng mga sasakyan. Tapos yung mga upuan ng bus, tumbahan, mga duguan nung silipin ko.
Alam nyo, nung mapadaan ako doon sa dahilan ng aksidente, ang sabi ko, praise the Lord! Thank you, Lord! Kinuha ko agad yung cellphone ko. Tinext ko yung sister. Kasi hindi pa naman uso Facebook nun eh. Text pa lang uso. Nung sabi ko sa text, Sister! Praise the Lord! Thank you, Lord! Sabi ko, thank you sa 10 piso. Bakit naman kasama sa 10 piso yung pinasalamatan ko? Kasi, kung hindi dahil sa 10 pisong sukli ko at hindi namin binalikan, yung bus na yon na nakabanggaan ng truck na punong-puno ng bato, yun yung bus na naiwan ako na nakita kong puwet na lang ng bus. Yung nakita ko kasi nakaarangkada na. Kung hindi doon sa 10 piso na pinuntahan at binalikan namin, kasama ako doon sa tiyak na aksidente. Hindi ako nagpapasalamat dahil na-aksidente sila. Nagpapasalamat ako sapagkat kitang-kita ko, ramdam na ramdam ko, kung paano akong iningatan ng ating mabuting pastol doon sa trahedyang doon sa kapahamakan na yon, doon sa aksidenteng yon. Habang umaarangkada nga yung bus na aking sinasakyan, mayroon ngang sumakay doon eh, nagkatanungan pa eh. Siyempre, wikang Ilocano. Pero nakakaintindi naman ako ng Ilocano. Sabi nung isang umakyat na nagkikwento, "Adapay ngay ubing nga pimurwak jay ruwar." O, di ba? Meron pa raw bata na tumalsik, tumalapon, palabas sa sobrang lakas ng banggaan. So, anong ibig sabihin mga kapatid? Oo, totoo, minsan tayo maraming pagkakasala, maraming pagkukulang, minsan humihiwalay, lumalayo sa Panginoon, nakakalimot sa Panginoon. Pero sa gitna at panahon ng panganib, hindi kanya hahayaan na tuluyang mapahamak, mapariwara, mawala sa kanya. Sapagkat ang ibig ng Panginoon sa kanyang pagmamahal sa atin, gusto niyang tayo ay maibalik. Yan ang puso ng mabuting pastol. Hindi siya nagpapabaya. Ayaw niyang mapariwara tayo. Ang gusto niya, tayo ay kanyang yakapin, kanyang ilagay sa kanyang kawan, isama sa kanyang kaharian. Yan ang mabuting pastol. Kaya nga, sabi dito sa ating pagsasagawa, sino-sino mga dapat kong kumustahin, pakinggan at anyayahan tungo kay Kristo? Sino ba yung sa tingin natin ay mga nawawala, mga nagwawala, mga napalayo, mga nawalay, mga tumigil, mga huminto, mga nawalan ng pag-asa, pabalik, papunta sa ating Panginoong Jesucristo? Alam natin yan, marami tayo nakikita. Maraming salamat sa inyo pong pagsama sa live nito, sa upload ng video ito. Pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Tatandaan po natin, ayaw ng Panginoon na tayo tuluyang mawala sa Kanya. Ang gusto ng mabuting pastol, katulad nung 99, tayo ay maidagdag at maibalik. Maraming salamat, pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lang masasabi, hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye!